Magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila-lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iyayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapa ng una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapa ng una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapa ng una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po. Ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang archdiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at paglilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito, upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa. Itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Service of Charity, ang tungkulin nito ay maging kamay ng awa ni Kristo sa mga mahihirap, may sakit, mga nasa bilangguan at nasa laylayan ng lipunan. Ito ay binubuo ng Caritas Manila, PWD, Restorative Justice, Sanlakbay, Cooperative, Pondo ng Pinoy. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating Novena Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverend Father Alexander O. Thomas, Cluster Coordinator, Commission on Service of Charity, Parish Priest, San Rafael Parish, Tondo, Manila. Magsitayo na po tayong lahat. Nang may saya at kagalakan, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo nasa pang-4 na araw ng ating nobina sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamagitan ng kanyang madasal na tayo tunay na makapagbalik loob sa Diyos
at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoon Hesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga pagkakasala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Heso Kristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa masaklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay, inago mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Binagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika, at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang ihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, nikat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagi ng galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makikita sa iyo at yung mga namatay na umibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gaway hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang mabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan, lahat kayo mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman, kaharingan niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya apoy, patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matinmong ningas. Yung mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag yun ay masdan, ang lahat ay nanginginig. Yung mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sarap ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yung kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, may hiya sa kanilang paghambog na mainam. Sa mga Diyos lang ito ay yuyuko sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan,
sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hilingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwede po bang batiin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo sa kanya, na-miss kita. Sige nga po. Ayan, no? Yung iba ayaw yata, no? Pangalawa, sabihin mo sa iyong katabi, pautang naman. Ayan, wala na, no? Hindi na kumikibo, no? Mga kapatid, sa araw po na to, ako'y nagpapasalamat sa inyong mahal na rektor at sa inyo rin pong parochial vicar sapagkat ako'y naimbitahan para sa pang-apat na nobinaryo para sa ating mahal na patron na si San Juan Bautista. Palakpakan po natin si San Juan Bautista. Alam niyo mga kapatid, no, ako'y bagong pari, isa sa mga karanasan na hindi ko makalimutan dito sa simbahang ito. One time ay inanyayahan ako ng aking classmate, si Father Jojo, kasi dito siya naka-assign. Sabi niya sa akin, "Oy, masamang pakiramdam ko. Baka pwedeng ikaw munang pumalit sa akin para magpakumpisal." So ako po'y nanggaling ng St. Anthony sa Singalong. So nag-LRT po ako and then nagpunta po ako dito. Ako po'y nagpakumpisal. Naalala ko po ay yung site po na doon, nagpakumpisal po ako doon ng 2 oras. No? After pong magpakumpisal, gutom na gutom po ako. Ayan, no? Kasi doon ko po talaga naranasan yung makakaibang kasalanan. Pero sabi ko naman, ang sarap ng pakiramdam kasi uuwi ka na alam mo na yung mga tao ay nagsisi sa kanilang pagkakasala. So madaling salita po, after 2 hours, kumain po ako, and then nagpaalam na po ako, lumakad na po ako papuntang Carriedo. And then sumakay na po ako ng LRT. Nung ako po'y magbabayad na, napansin ko yung bag ko, may slash na ho. No? Hindi ko alam kung saan ba na-slash o ano pa man. No? Kaya bumalik po uli ako dito. Nangutang po ako kasi wala na yung wallet ko, no? And that time, mga kapatid, nung gabing iyon, syempre tao ka rin po, di ba? No, sabi ko, sinisi ko yung classmate ko, bakit pa kasi ako inimbitahan dyan eh? Nawala tuloy yung wallet ko. Na-slash tuloy yung paborito kong bag. Jerbo pa naman yon, di ba? Uso yung jerbo noon, no? Pinakaingat-ingatan ko, no? Pero sabi ko, bago naman ako matulog, sabi ko, siguro mas nangailangan siya, no? Sabi ko, bakit ko ba sinisisi yung simbahan? Bakit ko ba sinisisi yung kaibigan ko? Aksidente ang nangyari.
Pero hindi ko ba naisip na sa 2 hours na iyon, alam kong maraming nagkumpisal. Alam kong masaya sila na umalis sapagkat alam nila na sila'y napatawad ng Diyos. Sabi ko sarili ko, bakit ko ipagkakait yun sa Diyos? Yung wallet na yon, pwede naman bumalik yun sa akin. Kung yung bag na yon, marami pa naman akong bag. Pero bakit nga ba ako magagalit sa araw na ito? Ang mahalaga ay naihanda ko yung mga tao, nagbago sila, at nagsisi sila sa kasalang kasalanan. At yung taong may gumawa man nun sa akin, sabi ko, pinagdarasal kita na sana next time, huwag mo nang gagawin iyon. Mga kapatid, sa buhay ho natin, minsan ang akala natin, tayo ang Diyos. Minsan nakakalimutan natin na tayo ay tagapaglingkod ng Diyos, na tayo alagad ng Diyos. Uunahin palagi natin ang Diyos. Ang lahat ay galing sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sa unang pagbasa ho ngayon, narinig natin, nagtapos na yung kwento ng 2 propeta. Ang mga propeta na to ay si Elias at si Elisha. Sila po'y magagaling na mga propeta. Dahil sa kanila, yung bayang Israel muling bumalik sa Diyos. Dati kasi ay iba-iba yung kanilang Diyos. May Diyos-Diyosan sila, nakalimot sila sa Diyos. Pero sa pamagitan ng 2 propetang ito, muli silang bumalik sa Diyos. Pero mga kapatid, ang kakaiba sa 2 propetang ito, bagamat sila'y naging instrumento ng Diyos, ay hindi nila kinilala yung sarili nila bilang Diyos. Halimbawa, kahapon ho, sa ating unang pagbasa, si Elisha, nung umalis na si Elias papuntang langit, pwede naman niyang gawin, hahatiin ko ang dagat na to, ang tubig na ito. Kaya niyang gawin iyon. Pero sabi niya, kailangan kong tawagin ang Diyos. Ipinakita pa rin ni Elisha na sa buhay niya, mas mahalaga ang Diyos. Hindi ako ang Diyos. Kailangan ko pa rin ang Diyos. Mga kapatid, ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon, anong sinabi ho ni San Juan Bautista? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Simple lang ho mga kapatid. Inaamin ni San Juan Bautista na hindi ako ang Mesiyas. Ako'y naghahanda lamang. Hindi ako ang mensahe. Tagadala lang ako ng mensahe. Mga kapatid, ilulugar palagi natin ang ating mga sarili. Hindi tayo Diyos. Tayo po'y tagapaglingkod ng Diyos. Kaya dapat ho, ang meron tayo ay kababaang loob. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, di ba? Anong sabi ni Kristo? Tinuruan niyang magdasal ang kanyang mga alagad. At sa panalangin na to, alam natin ito, yung Ama namin. Pag dinasal niyo po yung Ama namin, merong isang anak na nagdarasal sa kanyang tatay. Merong isang anak na humingi ng tulong sa kanyang tatay, hindi pinapangunahan yung tatay. At alam po natin, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Yun mga kapatid, ang kababaang loob. Ang kababaang loob ay nakikita sa intensyon natin na tayo ay tagapaglingkod ng Diyos, na hindi tayo ang Diyos. Kaya di ba sabi ni Jesus, pag nananalangin kayo, huwag niyong gayahin yung mga iba dyan. Ang daming sinasabi, ang daming ibinubukang bibig, ang daming salita. Pero mga kapatid, kahit simpleng amen lang, kahit simpleng pagyuko lang sa simbahang ito, sa inyong pagluhod, ramdam na ng Diyos ang inyong pangangailangan. Alam na ng ating Jesus Nazareno kung ano man ang ating hinihingi sa Kanya, kahit hindi natin yan sabihin sapagkat nakakarinig ang Diyos.
Ang kailangan lang, kababaang loob. At sa kababaang loob na to, mas lalo natin nakikilala ang ating mga sarili na tayo ay tagasunod ni Kristo. Yun po mga kapatid ang una, kababaang loob. Pangalawa mga kapatid, isipin natin na tayo ay tagapaglingkod ng Diyos. Na lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, hindi para sa ating sarili. Hindi natin kailangan yung palakpak ng tao. Ang kailangan natin yung palakpak ng langit. Kaya di ba ho, nung naghahanda ng daraanan ng Panginoon si San Juan Bautista, kahit kamatayan, ibinigay niya. Masunod lang. At higit sa lahat, paglingkuran lang niya ang ating Panginoon. Yun po yung mahalaga na makita sa atin na tayo tagapaglingkod ng Diyos. Makita rin sa atin na aminin natin ang ating mga pagkakasala tuwing nagkakasala tayo sa Diyos at lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo ho, kanina, papunta dito, nagmamadali ho ako. Medyo may sipon ho kasi ako, no? Kaya medyo heavy yung aking head. Ako'y nagdadrive ho dito sa Mendoza, malapit na po sa Quezon Boulevard. Hindi ko na malayan, nag-red na pala. Nagtuloy-tuloy po ako, nandun po ako sa may yellow lane. At sa harap ko po, 4 na pulis. Sabi ko, lagot, huli ako nito. Kaya dahan-dahan pong nag-back ako, no? And then nung mag-green, dumiretso ako. Automatic, ginano na ho ako ng 4 na pulis, no? So, binuksan ko po yung aking side mirror at sabi ko, sir, pasensya na po, mali po ako. Hindi ko po talaga nakita, no? At the same time po ay marami po akong iniisip. Papunta po ako ng simbahan ng Quiapo. Nakita po nila na meron akong sign ng Veritas. Then sabi niya sa akin, mali po kasi yung ginawa niya. Opo, mali po talaga po ako. Bahala na po kayo kung ano po yung aking penalty. Nakita po nilang nakapolo ako, no? Then sabi niya sa akin, lisensya niyo po. Sa lisensya ko po, nakalagay yung pangalan ko bilang pari. Ay, pari po pala kayo. Ay, opo, magmimisa po ako sa Quiapo ngayon. Sabi ng isang pulis, di ba ihos ka? Ayan, no? O yan si Father, o no? Patawarin mo na. Ayan, no? Sabi ko, sige ha, Father ha. Naku, pasensya na po talaga, no? And then, umalis na po ako dito, no? Kaya sabi ko sa sarili ko, no? Salamat sa Senyor, no? Pero mga kapatid, naisip ko that time, nung mahuli ako, pwede naman, di ba? Sabihin ko kaagad, pari po ako. Magmimisa po ako ng Quiapo. Pwede kong gawin iyon eh. Pero sabi ko, kakahiya naman, mali naman talaga ako. Kaya hindi ko po yun sinabi. Pero ewan ko nga lang po talaga, dun sa ID ko talaga, may nakalagay na Father, no? Kaya na-save po siguro ako, no? Mga kapatid, minsan sa buhay ho natin, palaging iniisip natin, lagpasan ng Diyos. Minsan sa buhay natin, gusto natin ka-equal ang Diyos. Kailangan ganito, kailangan ako masunod, kailangan ito yung gagawin natin. Pero mga kapatid, palagi nating iisipin, ilulugar natin na hindi tayo Diyos. Tayo po'y tagapaglingkod lang sa Diyos. Ang Diyos ang mensahe. God is the message. We are just messengers. Tagadala lang tayo. Tagapaghanda lamang tayo. Sabi nga di ba ni St. John, I must decrease, He must increase. At sa buhay ho natin, araw-araw, nililimot natin ang ating sarili para sa Diyos. At yan ay tanda na tayo mga alagad ni Kristo. Kaya mga kapatid, bakit kayo naririto sa simbahang ito? Simple lang. Kasi alagad ako ng Diyos. Nagpupuri ako sa Diyos ngayon. Pinupuri ko ang Diyos. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Kaya kahit mainit, kahit may pasok ako, pwede naman sumaglit, magsisimba ako
para sa Kanya. Nawa mga kapatid, sa ikaapat natin na nobinaryo ngayon, gayahin natin San Juan Bautista. Inihanda niyang daraan ng Panginoon. Nagpakumbaba siya at alam niya sa kanyang sarili na ako'y alagad ng paparating na Mesiyas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglay-nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikaos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masigasig nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at iyalay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hiniling namin to alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo maalay na iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamagitan ng Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi, bago pa siya iluwal, kanya ring inigangalak, ang padating na tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap, sa nagpabanal sa tubig na nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kay tugon niya'y dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggap niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ay kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami masalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lanat ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad kayong lahat na yayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Paanyaya para sa isang Marian pilgrimage sa Europe. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Ramon J. Dlicquanan. Kabilang sa mga banal at makasaysayang pook na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary ng First Eucharistic Miracle sa Lanciano, at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona, at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes, na pinagpakitaan ng mahal na birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima, na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997, 0961-765-8995. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa mananampaykinabang, ay patangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at pakiusap nawa niyang kami kalugdan na iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magandang tanghali po sa inyong Magsiyo lahat. po muna po. Maupo po tayo sandali. Again, magandang tanghali po. Ayan, nako. Samahan niyo po ako na pasalamatan yung naging punong tagapagdiwang po ng ating misang nobenaryo bilang paghahanda sa ating kapistahan parangal sa ating patron na si San Juan Bautista. Siya po ay parish priest ng San Rafael Parish, yan po sa Tondo. At siguro po baka inyong that will interest you. Siya po ay classmate ko sa seminaryo. So imagine niyo po, matagal na rin po kami magkasama, maging magkaibigan. Isa po sa pinakamatalinong kaklase ko po ay ang atin naging punong tagapagdiwang po. Siya po ay magaling sa tennis. Hinahangaan po natin siya sa larangan ng sports ng tennis. Baka meron hong gustong lumaban sa kanya, makipagtagpo after the Mass. Siya po, kagaya po nung ating natunghayan at the start of the Mass, siya po ang cluster coordinator ng isang cluster or commission sa Archdiocese of Manila na kabubuo pa lamang po. Siyam po iyon, siyam. At mapapansin niyo po, yung siyam na misang nobinaryo natin, ang ating mga punong tagapagdiwang ay yung mga cluster head, mga bossing po natin yan. Ano po? Ang kanya pong cluster o commission na pinangungunahan ay yung poong Commission on Service of Ministry. Ano po ba yung mga samahan na nasa ilalim ng Service of Ministry? Nandyan po ang Caritas Manila, ang PWD, Restorative Justice, Sanlakbay, Kooperatiba, at Pondo ng Pinoy. Yan. Siya po ang naglilingkod po sa mga organizations na iyon. Samahan niyo po ang pasalamatan si Father Alex Tomas. Father,
Maraming salamat, Father Alex. At nais din po nating pasalamatan ng ating mga naging nanguna sa ating offerors, sa ating mga pag-aalay ng misa, ang Barangay 383, Zone 38. Ito kumakinakatawan po ni Kagawad Estrel de la Cruz and Council. Nasaan po si Kagawad? Taas po ang kilay. Kilay ang kamay. Nasaan po? Nandyan po sila. Basta hanapin niyo po. Maraming salamat po, Barangay 383. Kasama rin po nila ay ang Ministry of the Word, ang Ministry ng Greeters and Collectors, ang mga Central Collectors. Maraming salamat po sa inyo. At of course, sa ating mga ministry, liturgical ministers, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay po ng magandang liturhiya para tunay na maging makahulugan at maganda ang ating pagsamba sa Diyos ngayong ika-4 na misang nobenaryo para sa karangalan ng ating patron na San Juan Bautista. Bukas po, ang ating magiging punong tagapagdiwang po ay pari na abogado pa. Bakit ko sinabi yon? Dahil ang pangalan po niya ay si Father Manuel Abogado III. Siya naman po ang cluster head ng Commission on Integral Human Development. Inaasahan po natin na makita-kita po ulit tayo bukas sa ika-5 misang nobenaryo para sa ating minamahal na patron. Maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, At rest assured po ng aming mga panalangin sa inyong nalalapit na kapistahan. And of course, thank you sa aking buting classmate, si Father Jade, at kay Father Robert. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo tagdayin ang inyong pag-alis, ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos.